Magandang araw po sa nakakanood ng video na ito. Ako nga po pala si Aaron S. Ruiz ng Tapigan for Our Devotion. Ngayong araw na ito ay pumapatungkol pa rin sa buhay ni Prophet Hosea. So, noong nakaraan ay natapik natin yung kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-aasawa niya ng isang prostitute. No? At makikita natin doon, ito ay living message para sa bayan ng Israel sa pamamagitan ni Prophet Hosea. No? Ipinapakita doon na ang ating Diyos ay tapat pa rin sa kanyang covenant o ang kanyang relasyon sa bayan ng Israel sa kanyang ginagawa. So, mababasa natin ang ating devotion ngayong araw na ito sa Hosea chapter 1 verse 4 hanggang sa mga sumusunod na talata. Sabi dito, "And the Lord said to him, Call his name Jezreel, for in just a little while I will punish the house of Jehu for the blood of Jezreel. And I will put an end to the kingdom of the house of Israel, and on that day I will break the bow of Israel in the valley of Jezreel." She conceived again and bore a daughter, and the Lord said to him, "Call her no mercy, for I will now have mercy on the house of Israel to forgive them all, but I will have mercy on those house of Judah, and I will save them by the Lord their God. I will not save them by bow, or by sword, or by war, or by horses, or by horsemen." When she had weaned no mercy, she conceived and bore a son, and the Lord said, "Call his name not my people, for you are not my people, and I am not your God. Yet the number of the children of Israel shall be like the sand of the sea, which cannot be measured or numbered. And in the place where it was said to them, You are not my people, it shall be said to them, Children of the living God. And the children of Judah and the children of Israel shall be gathered together, and they shall appoint for themselves one head, and they shall go up from the land. The great shall be the day of Jezreel." So, dito ay ating makita sa panahon na ito ay sa pamumuno to ni Jeroboam II, dun sa Northern Kingdom, at nagprophesy si Prophet Hosea dun dahil dun sa unrepented people ng bayan ng Israel. At sa Northern Kingdom, bagamat yung iba doon ay naging kalugod-lugod yung iba sa paningin ng Diyos, pero overall ay hindi talaga sila naging maganda, hindi naging kalugod-lugod ang kanilang pamumuno sa paningin ng Panginoon. Kaya sa Northern Kingdom ay talagang wawakasan na ng Diyos ang kanilang dynasty, mula doon kay Jeroboam na standard ng kasamaan. At mapapansin natin dito, dahil mag-end yung kingdom nila, ay sa pamamagitan nito, yung mga sin na itinanim ng bayan ng Israel sa Northern Kingdom ay aanihin din nila to. Kaya nga sa mga susunod ay makita natin na sa Assyrian Empire mahuhulog yung Northern Kingdom. At mapapansin natin dito na yung mga unrepented people ay ini-invite nila yung curse ng Diyos, bagamat ang Diyos ay mahabagin, mawain, pero ang Diyos ay just din kahit sa kanyang mga bayan, na kung saan ipinapakita doon na wala siyang tinatangi, impartial siya, dahil ayun yung katangian ng ating Panginoon. So, kahit bayan ng Israel yon, kahit bayan yon ni Abraham, ay handa pa rin yun parusahan ng Panginoon. At syempre, sa pamamagitan ng mga sumpa, sa pamamagitan ng mga consequences ng kanilang mga nagawang kasalanan, darating din yung araw na yung mayroong i-appoint kay David, sa king, sa descendants ni David, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na inako yung kasalanan, hindi lang ng bayan ng Israel, kundi ng buong mundo, sapagkat ang sinasabi, pinaprophesy sa book of Hosea na may mga king
na inilalatag, pero ang greatest point nun, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na nabuhay dito, namatay at nabuhay muli para sa bawat isa. So ito lamang po ang ating devotion. Maraming pong salamat.